Hi everyone, this is Pastor Joy, streaming from Science City of Muñoz. This is MCC's 47th anniversary. Siguro po ay sinabihan kayo ng inyong mga anak o asawa o mga kapitbahay to join us right here, right now at the Muñoz Christian Church or the Majestic Christ Church celebration. Pagkatapos po ng mensahe, huwag po kayong aalis agad because there will be a special prayer for you and there will be announcements, prayers for the nation, and also greeters from special people who are dear to us. God bless you as you listen to the word of the Lord. I would like to challenge you. Tayo po ay mag-focus. Iwanan muna yung mga labahin, saka po yung mga niluluto. Tayo po ay makinig ng salita ng Panginoon ngayon. Magtitindig po tayo. Tayo po tayong lahat ngayon as I read John chapter 1 verse 35 in Tagalog. Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan, ay kanyang sinabi, "Tingnan nyo, siya ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, "Ano ang kailangan niyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabi?" Ang kahulugan ng salitang ito ay guro. "Halika kayo, tingnan niyo," sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na iyon, nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Pagpalain ng Diyos sa mga salitang ito, makakaupo po tayong muli upang magbulay-bulay ng kanyang mga salita. Ang tagpong ito ay nung si Jesus ay nagsisimula pa lamang about 30 years old sa kanyang ministeryo. Paglabas po niya ay natunghayan siya kagad ng isang lingkod din ng Diyos, si Juan Bautista, kasama ang kanyang mga alagad. At wika niya, "Masdan nyo." Tinuro po niya si Jesus at sabi niya, "Masdan nyo ang kordero ng Diyos." Pwede pong sabihin ni Juan, "Tingnan mo, narito yung pinsan ko," sapagkat magpinsan po sila. Subalit hindi ganyon ang kanyang pagpapakilala. Minahalaga ni Juan na matandaan ng lahat ng mga taong naroroon noon kung anong klaseng tao ito. Napakahalaga po yun. It's not really a title, but it is a function, an assignment of Jesus, a lamb for slaughter. And so can you see the picture already? Just write the description kung ano magiging gampanin po ng Panginoong Yesus. Pero hindi po nangyari kaagad yon. Around 3.5 years in the making to complete the gospel. Mari po bang sa panahong ito ng quarantine ay malaman natin masaliksik natin ating mga puso, ano po ang ating mga hinahanap? Ano-ano ang mga namamasdan natin sa paligid-ligid, sa mga tao, sa mga pangyayari? Maaari po kaya niyong mapansin ang Panginoong nagdadaan din. O kung hindi man ninyo mapansin, sino po makapagtuturo that God is in the midst of the Filipino people even if there is COVID-19? He is here. At ang ganda po ng attitude ng mga tao ng panahon yon. Bubuntot-buntot sila kay Jesus. Kayo po ba kung makikita niyo ang Panginoon nandito, siguro po magdadagsaan po talaga tayo. Kahit po simple lang na taon darating, basta mahalaga, naka-auto, may tungkulin, agad-agad yung iba, magtatanggal ng sombrero at magbibigay galang. That's what they did to Jesus during that time. And Jesus is very hospitable. He said to them, "Saan po kayo nakatira, Panginoon?" At sumagot po siya, "Tingnan nyo, halika, sumama kayo sa akin. May bahay pala ang Panginoon. Bakit naman hindi?" Saan makikita si Jesus ngayon, palagay po ninyo?
Kung may mga tao po na magmamatiyag, ito po ang dapat na matanim sa puso natin. Halika kayo, tingnan nyo. That word should be resounding in our generation. Come and see. Ang Panginoong Hesus po nag-iimbita sa bawat kapitbahay po natin, hindi lang dito sa Bantog, in the whole nation, in the whole world. Come and see kung nasa ng Panginoon ngayon sa atin pong kalakaran, sa atin pong kapanahunan. Kung nandito po ang mga artista, ang tanong nyo siguro rin, saan ka ba po pwedeng makontak? Pwede ka bang makachat? Isa po sa mga napansin ko sa Facebook ngayon, ang dami pong mga artista nagpapagawa ng mga bahay. One of them is Coco Martin. Many are interested. Where is he residing? Ang ganda po ng bahay niya sa Quezon City, sa Fairview. 2,000 square meter dream home. Para pong kasing laki lang po nitong MCC Aclid compound. Ganito kalaki yung kanyang compound din. Gusto niyo bang pumunta dyan sa lugar na yan? Many will be interested. Ang isa po sa mga nagpagawa rin ng bahay at gustong malaman kung saan siya nakatira, si Daniel Padilla. Yung kanya pong bahay, Mediterranean-inspired. Located in Fairview, Quezon City. Ang dami pong taga Quezon City ng mga star. Kaya po ang tawag sa Quezon City, City of Stars. Not only because of the two networks, andun po yung mga magagarang bahay kasi ng mga artista. Another one, gusto nyong malaman din siguro to. Ito po, hindi lang po isang bahay ang pinagawa niya. Nagpatayo po siya ng isang malaking tore. Ang tawag po, Will Tower. Ito po yung isang pinupwestuhan niya ngayon. Nasa 32nd floor siya noong time na ito. Nasa isang bar. Isa po siyang mall residency. Pero isang araw na gumon siya sa mga problema, binenta niya po ang Will Towers. Pero ang dami pa rin pong natitira niyang bahay. Si Digong po, ang ating Pangulo, alam na alam po natin kung nasa ng bahay niya sa Davao. Doña Luisa Subdivision, Phase 1. Everybody knew it. Ang ating pong Pangulo, simple lang palang bahay, maliit lang. Palagay ko, nung panahon ng Panginoong Hesus, maliit lang din ang bahay sapagkat yung mga archaeologists, tinulungan po tayong maunawaan na ganitong mga itsura, nire-rebuild po nila yung this is tourism in Israel, na discover po nila this is a potential location of the house of Jesus when he was young. At ganito ang mga itsura ng mga yan. Kaya po they redid it. Meron pong isang carpenter shop sa Nazareth mismo. By the way, Jesus did not grow up in Bethlehem. Wanted po sila ron. Gusto silang ipapatay ng hari. So they went to Nazareth. Kaya ang tawag po sa kanya, Jesus of Nazareth. Kasama po niya yung tatay niya. Tinuturuan po siyang magkarpintero rin. At doon sa kanyang munting bahay, gustong-gusto niyang tumatanggap ng mga tao, nagtatanong, sinasagot niya to ng buong giliw. Hindi lang po mga adult, pati po bata. Gusto kong introduce sa inyo ang isang pelikula nasa mga serye na po pwede niyong mapanood mula sa Netflix at sa mga TV apps, internet apps, upang maging kagiliwan niyo ang personalidad ng Panginoong Hesus. The movie, The Chosen. Pwede niyo po itong panoorin ng episode by episode upang mapagnamnam nating mabuti. Sa mga leaders po natin, pinapasa na po natin ito at gusto po nating akayin din po ang buong Science City, ang buong Nueva Ecija na manonood nito and we will be guiding you slowly to various personalities. Are you interested? So gusto kong tanungin kayo, ano na ba ang natanggap mo kay Jesus? Dito sa Chosen, may mga tao po na parang feeling satisfied, they knew the Lord already, pero na-discover po nila, ay nako, hindi pa pala natin nalalaman ang talagang pakay ng Diyos sa atin. Ang isa sa mga sadya ni Lord, mamigay. What is it that you have para magsarado ka ng pintuan sa Diyos? Ito po ang isang unang kwento, si Nicodemo. He felt he has religion, he knows
the Pentateuch, he knows the Bible, he knows the prophets. Dahil po ron, turo po siya ng turo. He goes around Jerusalem to teach people. Until one time, na-challenge po siya kasi merong isang babae parang baliw. Pinag-uusapan, kinatatakutan, pinuntahan po niya at pinalayas niya ang masamang espiritu. And he thought, siya nakapagpalayas sa masamang espiritu. Sapagkat iniwan niya na wala namang nangyayari. Huli na nung ma-discover niya, nung masalubong niya si Lilith. Yun ang akala niyang pangalan, pero tinawag siyang Mary of Magdalene. At pinahayag sa kanya ni Mary, merong isang taong nagpalaya sa akin. 7 demonyo ang pinaalis niya sa buhay ko upang lumaya ako sa aking mga kasalanan. Takang-taka siya. Sabi niya, it's a miracle that's happened to you. Dahil po dito, nag-imbestiga siya, nagtanong-tanong, and he wanted to hear the story. Paano lumaya ang isang babaeng ito sa pagkaalipin sa mga demonyo? And it has become a movement, a strong movement during the time of Jesus. Dapat po sa kinaupuan po natin ngayon, interesado po tayo. Sapagkat ang dami pong mga tao nakatanikala sa mga relihiyon, sa templo tulad po ni Nicodemo, pero the religion can be very boring. Ang regalo po ng Diyos kay Nicodemo, ang Espiritu Santo. Nagpagalaw sa kanyang puso, nagpalukso, at upang sabihin niya sa Diyos, gusto ko rin ng naranasan ni Maria. So, ang tanong ko po sa inyong ngayong umaga, meron po ba kayong relihiyon? Siguro ang bilis niyo pong sasagot, oo, meron. At sasarado natin ang ating puso. Pero alam niyo po ba, nadinig niyo na ba ito? Hindi relihiyon, kundi relasyon sa ating Panginoon Diyos ang magpapalaya sa atin sa kasalanan, kalungkutan, at mga anumang kinababaliwan natin. Minsan po ako bilang pastor, nakita ko, madaling pagalitan ng tao pagka mali ang kanyang ginagawa, ngunit ang kailangan pala, tulad ni Nicodemo, ilapit siya sa Diyos upang makalagan sa kanyang mga pagdududa, makalagan sa tradisyon, makalagan sa mga ritual na walang kapangyarihan. No amount of Christian activity compensates for an authentic relationship with Jesus Christ. That's what Nicodemus learned. Ay nako, pagod na po siya sa reliyon. Thank God he met Jesus. I'd like to introduce you to some homes today. Kasi po ito po, battle po ito, temple or homes, relationship or religion. Look at this picture right here. Alam niyo po ba na matatagpuan si Jesus ngayon? Kasi po sarado mga simbahan, di ho ba? Hindi nakakapanambahan ang malalaking mga pagtitipon. Tulad natin, it should be, the 47th anniversary should be bongga. Last year po, about 700 were gathered. Ngayon po, target natin siguro about 1,500. Pero maaabot din natin yan sa pamagitan po ng live streaming. Matatagpuan po si Jesus sa bahay ng mga manampalataya. Gusto ko mag-isip-isip po kayo mabuti, mga giliw na nakikinig ngayon, na alin sa mga kapitbahay ko ang may galaw na ganito ang Diyos. May awitan, may Bible story, may pananalangin, may pulong panalangin, at tinutugon ng Diyos ang mga pananalangin nila. You discover your identity and purpose gives you life. And that is through your relationship with Jesus Christ. Ang hirap po niyan, di ba? Paulit-ulit, tinatamad kang gumising ngayon, di ba? Wala kang drive. Why? No purpose. Hindi mo alam. Ano? May mga nagte-text po sa asawa ko, kay Ate Cora. Sabi niya, ang issue ko sa buhay, identity. Hindi ko alam kung ano ako talaga. Your relationship with Jesus will fix your identity also. Try Him. Try Him. Ang salita pong uso ngayon, simbahay. Ang bahay mo po pwedeng gawing simbahan ng Diyos. Dapat po, mula sa tatay, nanay, nagtatawag na po kayo pag halos 9. Tulad nito, titipunin ng mga anak. Ang tatay ang pastor, siyang magbabasa ng salita ng Diyos. Hindi mo kailangan graduate ng Bible school. But you can recite it, read it, and each one will explain the meaning of scriptures.
Ito pong pinapakita kong slide na ito ngayon ay cell group. Malapit lamang dito, ang tawag po sa lugar nila, Riverside. Ang saya po nitong grupong to. Nung kinunan po yan, there are around 15 of them. Ang okasyon, Mother's Day. Why are they gathering? Bawal magtipon-tipon. Oh, they are unstoppable. They would like to celebrate the goodness of the Lord in their life as moms. Pwede ho pala yun, ano? Pwede ang isang nanay sabihin niya, pagod na ako, ano ba isa-celebrate sa pagiging nanay? But they celebrated each other. And they received gifts. The central point of the kingdom of Jesus Christ is not a temple. That's what Nicodemus learned. It's a personal relationship with Him. Find a house where Jesus is the center of sharing. Ongoing po ito, ha? Ang dami po mga bahay ngayon, nagtitipon-tipon. Yung iba, inaakit po ang kanyang mga tito, tita, pinsan, so that they will just be in one television set witnessing this streaming. Find that house. Huwag po kayong papayag na nasa mga bingguhan, lalo na paglinggo. Huwag kayong papayag na yung mga anak nyo nakasubsob sa ML. Araw-araw, let there be a living testimony of Jesus Christ. It's not about how Christian would look from the outside. It's really about your personal relationship with God. Huwag po tayo masyadong conscious tulad ni Nicodemo. Anong itsura ko? Mukha ba akong kagalang-galang? Mukha ba akong banal? Hindi po. Ang Diyos po tumitingin sa puso po siya. Amen? Malayong barangay man ay may gawain ngayon ng Diyos. Hindi lang po Bible and praying, meron din pong communion. Makilahok po kayo. I would like to challenge all those who hear and watch this streaming, you can still do the communion today. Ito po, opisina po ito, isang clinic, kaya puro sila nakaputi. Find offices like this where Jesus is extremely needed. Every morning po, 7 o'clock, every day po yan, magtitipon po sila, magbubulay-bulay, hingi ng protection sa Diyos. Bakit? Frontliner po sila. Nanganganib ang kanilang mga buhay sa mga virus, kaya hanggang ngayon, iniingatan po sila ng Panginoon Diyos. Ano na ang natanggap mo kay Jesus? Ang pangalawa, na nais kong tukuyin na maari po nating tanggapin kay Jesus, tatanggapin mo rin, mapapasayo rin, ay ang paggalang na nararapat para sa iyo. Why? Because God can make your life pure. You can be respectable by society. Noong panahon po ni Jesus, naku, hindi ho ginagalang ang mga kababaihan. Pag babae, gagawing kagad asawa ng Roma, ng isang Roman soldier, for example. That's what happened to Lilith, to Mary of Magdala. Siya po, napagsamantalahan, ginamit, nagpinagpasapasahan, halos mabaliw-baliw po siya. There was one instance in that film, The Chosen, she wanted to drop herself dead. Gusto niyang tumalon sa isang bangin. Mabuti na lamang at inakay siya ng Espiritu Santong matagpuan ang Panginoong Jesus. Kayo po ba, palagay nyo, pagtingin nyo, paglalakad nyo sa kalsada, meron po kayo naramdamang paggalang sa inyong buhay? The key is a pure life. You will feel guilty. You will put down yourself. The moment you disrespect yourself because you live an impure life. That's what happened to Magdalene. Sa panahon po natin ngayon, one of the issue is not just racism and economic inequality, sexism. Ano po ba ang ibig sabihin nito? It is a prejudice, stereotyping, or discrimination, typically against women on the basis of gender, sexuality. Tinitingnan ng isang babae ngayon po, titingnan niya, babae lang yan. Hindi siya po pwede sa mga tungkulin. Ginagamitan tayo ng kung ano-ano mga negative na mga salita, sarcasm, to put people down. Ang tingin nila, pag magandang babae, pwedeng number 2 yan. Pagsasamantalahan. Ang boss, ang tingin niya sa kanyang sekretarya, pwedeng kirida yan. God protect women today as He has saved us, enable
Mary of Magdala. Meron pong isang term dito, ang tawag ay hostile sexism. It includes beliefs about women as incompetent, unintelligent, overly emotional, and sexually manipulative. Halimbawa po, i-date ang isang babae, dadalhin sa sinihan. Ang tanong po, hindi yung anong kakainin o pwede ba siyang maging kasintahan. Ang tanong lang po ay ito, where next? Because today, women have become objects of sexism. Pinaglalaruan sa mga isipan. Kaya po ang Panginoon, napakataas po ng standard na binitawan niya dyan. Wika po niya, pag ikaw, wala ka mang binibitawang masama laban sa kanila, sa isip pa lang, pinagnanasaan mo na siya, you have committed adultery already. Please don't respect women. Today, kumakalat po itong pelikulang ito, itong isang katuroang ito, the purity myth. Giyera na po ito ngayon ng mga kababaihan. High school pa lang, elementary pa lang marahil, tinuturuan na, no? To get engaged with sex. Because purity is a myth. Katang-isip lang yan. Ang tawag po dyan sa philosophy niyan ay existentialism. Ano pong ibig sabihin nito? Ang isang babae, magpapasya siya. I decide what I do with my body. Pero ang Diyos po, meron na pong purpose sa katawan na yan. Ang purpose po, give it only to your husband, kung babae ka. Yung mga lalaki naman, give your body to your wife only. Hindi po yung ibibigay ko ito, gagawin ko kung ano ang maisipan ko. That philosophy should be rejected. Amen. Pwede ho ba? Ilagay nyo sa comment nyo ngayong oras na to. Sabihin nyo, I reject existentialism. God declares the purpose in my body. Hindi po kung anong maisipan lang. Ang Diyos ang nagpapasya. Ulitin ko po, God declares the purpose to your body. You don't invent the purpose to your body. And the purpose, pure before God. Magkamali po kayo, subukan niyo pong magkamali at magpasya po kayo. You dispense your body to whatever you want. All of a sudden, what happened to Mary of Magdala will happen to you. You will lose respect of yourself. You will walk in the streets with poor self-esteem and you will become insane. May the Lord protect you, especially women. Pero kung lalaki po kayo na nakakarinig ngayon, huwag niyo pong akalain na natikman niyong napakaraming mga babae, you too will lose self-respect. Kinabukasan nakita ni Jesus, ni Juan si Jesus. Lumapit sa kanya, sinabi niya, tingnan niyo, siya ang kordero ng Diyos na naghaalis ng kasalanan ng sanlibutan. The business of God to you is purity. Gusto niya po, hindi lang pag nagsimba ka, mabawasan ng kasalanan, mali po yun. Gusto po ng Diyos, magsimba ka, maalis ang iyong mga kasalanan. Sa tahanan mo ngayon, maaring mangyari ito. Hawakan mo ang iyong puso, at sabihin mo sa Panginoon, maya-maya po, I will encourage everyone to join me in prayer because this is a gift. Baka po puro bigas lang ang natanggap po ninyo. Gusto po ng Panginoon, itong regalong ito, matanggap mo to. Dalisay na puso. At isa ka sa po pwedeng umawit at sumamba sa Kanya sapagkat tunay ngang makakamtan nito maging sa mga oras na ito. Ang bilin ng Diyos sa mga kabataan, huwag mong hayaang hamakin kaninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa malinis na pamumuhay. There's our word. A pure life. Be an example. Why? How could that happen? Pumasok po sa iyo ang dalisay na Espiritu Santo. That's why you can walk. Kung palagay nyo, it's too late, ang tagal ko nang nilaspag ang aking katawan, sinira, pinag-uusapan ako ng maraming mga tao. You can still recover just like Mary. Pwede po tayong magpalinis sa banal na dugo ng Panginoon. Ang kaloob niya, malinis na budhi, malinis na buhay. A biblical Magna Carta on women was stated by Paul to a young man named Timothy. He said this, ituring mong parang sariling ina ang nakatatandang babae at pakitunguhan mo ng may lubos na kalinisan ang mga kabataang babae na tulad sa iyong mga kapatid.
Amen. Can you do that? Can you pledge to the Lord? Inasmuch as you have saved me, Lord, I will be treating the opposite sex with much respect. Yan po ang regalo sa atin, pamana sa atin ni Maria ng Magdala. Ang pamana niya, pwedeng makabawi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at banal na dugo ng Panginoon. Huwag kang papayag na mapaglaruan ng mga macho sa panahon ito. You can recover before God. You can walk in purity. Minsan po may nagsabi sa akin, bakit may mga babae po pwedeng tudyuhin, kausapin ng mga malalaswa at hindi matatangay because of their upbringing. Not just a home upbringing in the word of the Lord. Let every woman and even young man stand in the fear of the Lord. Let there be purity from now on. The third personality I would like to introduce to you is the personality of Matthew. Panoorin niyo na po yung The Chosen. I-download niyo na po kagad. Paturo po kayo kay Ramil, no? At kay Esto. Sapagkat siya po binigyan ng pagkakataong makalaya. Saan? Sa salapi. Young as he is. Sino po yan? Si Matthew, yung pong nasa screen po ninyo, ng pelikulang The Chosen. Ang ganda po nito. Bata pa po siya, ang lakas ng connection niya, nabigyan po siya ng pagkakataon na maging kolektor ng buwis, nino ng Roma. Look at the economic security. Mataas po ang kanyang sweldo, meron po siyang security. Sa isang problema lang, galit po sa kanya lahat ng kanyang mga kababayan sapagkat alipin po siya ng Roma. Di bale, sabi niya, basta ako maraming pera. Ganun po ba tayo mga tuwiran? Si Maslow, isa po siyang expert on human behavior, naglahad po siya ng ganitong hierarchy. Sabi niya, ganito ang damdamin ng tao, ganito siya mag-isip. Ang number one, yung pinakababa, yung pula. Yung physiological needs po niya, ito po yung pagkain, siguraduhin mong may hangin, may tubig, may bahay, at nakakatulog, at may magandang damit. Ang isang tao. Ang susunod po dyan, kailangan ligtas siya. Kaya itong COVID-19 po, tinatamaan po yung hierarchy of needs na yan. May pagkain ba? Kung may pagkain man, ligtas ba? Ang susunod po dyan, love and belonging. Ibig sabihin po nito, tinatanong ng tao, nagmamalasakit ba sa akin ng barangay? Yung mga kaibigan ko, tinetext ba ako? They will check that. Ano? Ang pangapat po ay yung esteem. Kaya ang dami pong nag-volunteer na mga frontliners, di ba? Minsan, nagkasakit na, babalik pa rin as a frontliner, as a nurse or even a doctor. Why? Napakalaga po nito yung bang masabi na I am respected, I have contribution to society, and I will be recognized. Ang pinakahuli sa lahat, yung self-actualization. Ang sarap po nito, a desire to become the most that one can be. Tindi talaga, naabot mo yung maximum ng DNA mo. Hindi ka nahadlangan. And so everybody is in any of these level. Where are you? Baka naman po nandula sa number one, basta may bigas lang, may kamatis, okay na. Hindi po. Makilahok po tayo sa lipunan. Make sure your spirit would not be left behind. Ano po yung sabihin nun? Si Matthew, nung ma-discover po niya na galit sa akin ng mga kababayan kong Israel, baka galit din sa akin ng Diyos. One day, Jesus passed by his office. Sabi sa kanya, Mateo, sumunod ka. Against all the advice of the Roman soldier, he followed. Galing, di po ba? Sapagat napakahalaga po, hindi lang iniisip ng iyong kapwa, ano ang iniisip ng Diyos sa akin. Amen? Gusto kong ikwento sa inyo itong Beatitudes. Kasi po si Jesus po, criticize po rito ng mga theologian, ng mga tao. Sabi niya, ano ba itong mga statement ni Jesus? Tingnan mo ito Blessed are the poor in spirit. Poor in spirit na nga, paano naging blessed yan? Parang ang sinasabi po ni Jesus, lucky are the unlucky. Hindi ba naparamdaman nyo to sa panahon ng COVID-19? Parang
wala kang hanap buhay, yung ipon mo, unti-unti mo nang nawi-withdraw, nababawasan ka, nag-aalala ka, you could not move, freedom was taken away from you. Tapos sasabihan ng isang mangangaral tulad ni Jesus, blessed are you when you are mourning, namatayan ka. Why? Because you will be comforted by God Himself. Meron pong isang translation na in-address ng isang mangangaral sa isang pangulo. Sabi niya, ganito po ang isang translation ng Beatitudes, Matthew chapter 5, sa panahon po ng COVID-19. He said this, Mr. President, first, I want to advise you to stop worrying so much about the economy and jobs. Di ba sa Amerika, gusto nilang magbukas, nagmamadali sila? A lower gross national product is actually good for the country. Di ba parang baliw tong advice na to? Ganyan ho kasi yung Beatitudes. Don't you understand that the poor are the fortunate ones? The more poor we have in the U.S., the more blessed we are. There is the kingdom of heaven. Kaya niyo po bang sabihin yan? Basahin po niyo uli ang Matthew chapter 5. Ito pong ibang mababasa niyo. And don't devote so much time to health care. You see, Mr. President, those who mourn and are blessed too, for they will be comforted. I know you've heard from the religious right about the increasing secularization of our country. Prayer is no longer allowed in schools, and protesters against abortion are subject to arrest. Relax, sir. Government oppression gives Christians an opportunity to be persecuted, and therefore, those who are persecuted are blessed. Ang sinasabi po ni Jesus pala, if you are on the side of the government, sige lang, you have the favor, like Matthew, pero you don't have the eye of God. Pero pagka napansin po ng Diyos, marami ng batas na nalilikha, laban sa manlilikha. Nagsisimula po siyang maglikha ng mga pagtitipon-tipon na nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. I would like to encourage you to join us every Sunday. Join chat groups among believers. The prayer movement is very high also. Sapagkat binabantayan po ng Diyos ang mga galaw ngayon. Kung alin ang patungo pa sa Kanya. Maaari po ba, bago tayo maghiwa-hiwalay mamaya, yung pamilya po ninyo, maggrupo-grupo, gusto ko itanong nyo ito. Sa dami na naitanggap natin mula sa pamahalaan, kapitbahay, nagpapalitan ng ulam, di ba? Pero ito, baka hindi po nyo natanggap. Ano ang naibigay na ni Jesus sa iyo? This is a season na mamimigay po ang Diyos ng kagalingan, protection, kabanalan. Gusto ko po, tumayo po tayo ngayon. Mula sa inyong upuan, sige po, tumayo po kayo. Sumunod po kayo sa akin sa isang panalangin ito. Hawakan natin ating mga puso, sabay-sabay tayo. Ama namin, salamat po sa iyo. Pinadala mo si Jesus sa aking buhay upang madinig ko siya na nag-aalok ng mga regalo. Ang unang gusto ko pong tanggapin ay malinis na puso sapagkat siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng sala ng sanlibutan. Napakahirap matulog, Panginoon, na punong-puno ng sala. Linisin mo po ako ngayon. Batid mo ang aking mga pagkakamali at pagkukulang. Bigyan mo ako ng pagkakataon na matapos kong tanggapin ang bayad sa aking kasalanan, lumakad ng may dangal, maaya, tulad ni Maria, Nicodemo, at ni Mateo. Salamat sa iyo. Bago ka dumating, ay binigyan mo ako ng pagkakataon na tanggapin ang iyong mga dakilang kaloob. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. There will be more prayers
There will be people leading us in prayers for the nation, for the healing of our nation. But just before that, we will be pausing for a little bit para po sa mga tanging kaloob. We would like to give you an opportunity to give to the Lord also. We will be pausing now how you can give to the ministries of the Majestic Christ Church. And now we will have our closing song as well. God bless you. God bless you.